Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Isang nakakahilakbot na gabi na naman o araw, tanghali, hapon, kung anumang oras ninyo napapakinggan, loob o labas man ng Pilipinas. Welcome po mga solid HTV positive listeners at welcome na naman dito sa Subscribers Hilakbot Stories segment. Tatlong kwento mula sa sindakstories2008@gmail.com ang atin pong pagkikwentuhan at laman nga nito ang mga kwento ni Kali, si Del at si Maria. Ano ang kanilang mga naranasan at ano ang kanilang masasabing makapanindig, balahibong karanasan ang kanilang ibabahagi dito sa ating SHS. Unahin natin ang kwento ni Kali. So hindi daw po niya ito tunay na pangalan. Solid po ninyong tigahanga si Lola at ako, lalong-lalo na kapag pinakikinggan po namin kayo mula sa podcast at basta't nagtatawanan na lamang po kami kapag ino-okray daw ninyo yung mga kwento. Ayan, sabi niya, lalo daw yung mga binabasa natin kasi parang tanga, sir. Ganun talaga. But anyway, gusto ko lang pong i-share itong experience ko sa bahay namin sa Bicol at to be particular daw sa Kamsur. So sa totoo lang, half open ang third eye ko at ayoko po talaga siyang mabuksan ng tuluyan. Hindi, sana mabuksan talaga yan, Kali. Manifesting. Sabi niya dito, hindi naman talaga ako matatakutin. Not unless may makita talaga ako. Dahil hindi ko po talaga kaya na i-process sa utak ko yung kung anong makikita ko. Bata pa lang po kasi ako ay nakakakita na ako at nakikita ko sila. Pero ngayon po na may pamilya na ako, parang mas dumalas yung mga ganitong klaseng mga experiences. Nasa kwarto po ako noon. Bale, wala po kasing pinto yung kwarto namin at kasama ko ay yung 2 kids ko. Kurtina lamang po ang inilalagay namin doon. Kaya talagang paglabas mo, pagkahawi mo ng kurtina, ay sala na. So nagtutupi po ako that time nang makita ko na naman ang nilalang na iyon. Yes po, kung bakit ko sinabing na naman, dahil ilang beses ko na po siyang nakikita. Pero hindi ko po makita ng malinaw ang mukha niya. Basta't gumagapang po siya lagi ng mabilis mula sa sala papunta sa kusina namin. Nakasuot siya ng kulay itim at gulong-gulo yung buhok. Nung unang beses ko siya na makita ay natulala ako. Pero kailangan ko pong magkunwari na hindi ko siya nakikita dahil feeling ko ay lalapit lang siya sa akin. At kapag napansin niya na nakikita ko siya tapos hindi ko siya pinansin, baka kung anong gawin niya sa akin. Kaya kahit nangangatog ako sa takot, ay kailangan ko talagang magpanggap at pakalmahin ang sarili ko. Alam po ito ng mama at lola ko, lalong-lalo na yung tungkol sa kakayanan ko, kaya lagi po nila akong sinasabihan na magdasal. Isang gabi po noon, 10:00 na, pumunta ako ng CR para umihi. May nakita akong sumisilip sa akin sa may pinto. Nilingon ko ito at agad siyang nagtago sa sobrang takot at hanggang sa hindi ko na po nabuhusan ang ihi ko. Sabi niya dito. Kasi ito namang si Kali, sabi pa niya, ayan o katulad dito, makikita niya dito, sabi niya, sa sobrang takot ay hindi ko na binuhusan yung ihi ko. May pagkanon pa kasi. Tapos tumakbo ako kay mama. And buti na lang gising pa siya nung time na iyon. Tinanong niya ako kung anong nangyari. At sagot ko naman, may ano dun sa CR. Ano nga? Basta may nakasilip. Nanlalambot talaga ang tuhod ko noon. Sinabihan na lang ako ni mama na magdasal at samahan na lang ang mga bata dahil iniwan ko lang daw sila sa kwarto.
Ayoko talaga ng ganito, Sir Red. Noon, nagtatanong ako kung bakit ako yung type nilang pagpakitaan. Ayaw ko ng ganito. Ang tanong ko ngayon nananatili kung bakit ako pa. Yun lamang po, Sir Red, at yung ibang stories ko ay share ko po sa inyo soon. Maraming salamat. And are you crazy? Yan na naman kayo sa mga ganyan eh. But anyway, talagang meron at meron. Kayo ba? Ano bang take ninyo dito? Kumbaga, minsan talaga kahit saan, kahit lahat ng mga listeners o kaya lahat ng mga nagsisend sa atin, meron at meron silang hanging question. Oo, tanggap nila. Very ironic nga kasi tanggap nila yung kakayanan. Alam nila na may kakayanan sila na ganito. Pero bakit parang hanggang sa kasalukuyan, taglay nila yung taglay nila yung ganitong klaseng, masabi nating gift or para sa iba curse kasi yan. Sa tinagal-tagal at hinabahaba ng panahon, bata pa lang sila, nakakakita na sila, exposed na sila sa paranormal world. Hanggang ngayon hindi sila nasasanay. Di ba? May tinanong kami tungkol dito at ito ma-share ko lang, yaman din lang, tungkol lang din naman sa paranormal yung pinag-uusapan natin. Kasi sabi ko sa inyo dun sa group ng Paranormal PH na sinamahan natin na ilang beses na tayo nakakasama sa mga Zoom meetings and yung mga discussions, online discussions sa community. Malamang sa malamang daw ang nangyayari kasi kapag ganito kaya hindi pa daw nasasanay is just because iba-iba ang nakikita ng mga yan. Hindi siya consistent na parang nung bata ka nakakita ka ng bata din na maputi ang katawan, yun pala, tas tumatagos sa dingding, parang ganon, yun na nagiging dahilan, but parang may kinakausap ka sa kabilang kwarto, tas titingnan ng mga magulang mo, sinong kinakausap mo, something like that. Kasi iba-iba. Tapos pagdating ng teenage years, parang dun na, iba na naman ang magpapakita sa kanya. Talagang meron daw kasing ganito. Ang conclusion nila is just because parang sa pagkakaalala ko sa aking memorya, sinasabi nila, may tao talaga daw na magnet o kaya talagang ayaw man nating sabihin pero sooner or later baka kasi siya yung magiging portal mula sa kabilang mundo tsaka sa mundo ng mga tao, something like that. Ang lakas maka Ghost Fighter nung gano'n. Sa Subi, parang gano'n o kaya si Taguro. Di ba sila Eugene? But anyway, totoo daw yan. Meron at meron talagang gano'n. Yun nga lang, hindi nila ma-figure out kaya parang natatakot pa rin sila sa mga nakikita nila at hindi nila ma-explain kung paano daw. Kaya paminsan, kailangan ninyo talaga na mag-seek ng advice, lalong-lalo na sa mga, alam mo yon, sa mga bihasana sa ganito. Katulad na lamang ng second story natin. Ang second story kasi natin ay galing din po kay Del. Kung natatandaan niyo from last week, siya din ito, pero ito pong kanyang kwento ay tungkol naman sa ikalawang naranasan niyang pagpaparamdam. Nangyari ito buwan ng Nobyembre. Sa hardware din daw nila. So ang nangyari kasi ay nag-year-end general inventory kami. Everyday naman kasi namin ginagawa si Red yung inventory, pero kapag walang gaanong customer at mabibilang mo lang talaga sa daliri, so nag-aayos na lang kami ng main inventories upang makabawa sa trabaho namin. Isinasagawa namin iyon 4 to 5 a.m. bago magbukas yung mall ng 8. So maaga pa ang mall hours ng panahon na iyon, kaya yung final inventory po ay sa umaga. Hindi na kami umuwi ni Eric, kasama din sina Rex at June na mag-out ng store. Humanap na lamang po kami ng pagtatambayan. Ang sabi ni Eric na doon na lamang daw kami sa pinagtatambayan niya, kaya dinala niya kami sa tropa niya na nagsusugal. Una tumambay kami, pero nang tumagal ay nainip yung dalawa kong kasamahan kasi malamok din sa area. Iniwan namin si Eric doon at naisip namin ni June at Rex na bumalik na sa store. May memo na naman kami sa mall na may inventory kami kaya pwede kaming pumasok ng maaga. So pagpasok ng mall, medyo natatakot talaga kami kasi sobrang tahimik. Ang dim at wala pang katao-tao. Nagtitrip pa nga kami kung paano halimbawang biglang may humabol sa amin na multo o zombie. So pagdating namin sa tapat ng store, may nakadisplay doon ng mga kama. Kaya doon muna kami humiga at matulog. 2 a.m. yata iyon at wala pa kaming ibang kasama.
nang biglang tumunog yung mic sa customer service namin at nag-page. Tumunog yung parang bell alert bago ka magsalita sa mic, yung ting ning ning ning. Paano? Di ba? Paging the driver. Parang ganun siguro sabi niya. So, sabay katok daw sa mic. So parang tumunog muna yung alert bell. And then parang siguro parang, hello, mic check, parang gano'n. So mabilis kami napabangon. Ang sabi namin, uy, may tao na. May tao na sa loob. Pero pag silip namin ay sarado pa din yung roll-up doors ng store at wala pang tao. So mabilis kaming bumangon at nagulat kami. Dahil bukod sa wala pang tao, nakita namin na sarado yung naroroon sa customer service station kung saan meron nag-page. Kaya dun kami nagulat, Sir Red. Paanong tutunog yun kung wala man lang na individual o wala din si manager doon? Talagang kinilabutan kami nung time na iyon kaya't napalabas na naman kami at hindi muna kami bumalik hanggat hindi pa dumadami ang mga kasama ko. Maraming salamat Sir Red at Admin Clay at mga nakatutok lagi sa Hilakbot habang humihimas sa madulas at kumakapit sa matigas. Maraming salamat. Ayan, yun. Siguro, nagets nyo ba yung kwento niya, yung tungkol dun sa nag-page daw sa kanila, something like that, na parang wala namang tao pero tumunog yung dun sa may station nila, sa may paging station nila. Diba? Kung halimbawa may kapareho kang karanasan katulad nito, isend mo lang yan sa sindakstories2008@gmail.com at pasasaan ba't makakagawa tayo ng compilation tungkol dito. Last story at sana nag-e-enjoy yung mga nakikinig sa atin dyan. Hello po sa inyo. Ayan, sabi niya dito matagal na po ninyo akong listener ng channel at may gusto lang akong ikwento. And ito po'y naganap sometime in 2013. Ako po pala si Sushin. Ito'y naganap noon sa nilipatan naming bahay. Talagang sobrang saya namin dahil subdivision na siya. Ang ganda, tahimik at safe kami sa community. Tahimik at safe dahil wala pa pong masyadong tao at wala pa po yung talagang nakatayo na mga bahay. Naghihintay pa lang po na tayuan talaga at parang nagbebentahan pa yata ng lupa nung time na yon. Itong bahay namin ay may second floor at may kalakihan. Malaki ang kwarto sa baba at meron 3 kwarto sa taas. Yung kwarto sa baba ay ginawa naming study room since kami magkakapatid ay nag-aaral pa po noon. Nagsimula ang katatakutan sa bahay nung magkwento po ang aking kapatid at sabi niya may nakita raw siyang babae sa salamin. Gabi iyon at mag-isa lang siya sa baba. Nang mga sumunod na araw ay nalalaglag na lang ng kusa ang mga gamit namin which is very impossible. Lalo na yung isang container na parati naming ipinapatong sa washing machine. Ilang beses po na mysteriously nalalaglag yung mga container na iyon at kung iti-check namin ay wala daw katao-tao. Ilang beses nang nangyari kaya doon kami talaga nagsabing imposible to. Hanggang sa dumating sa point na need na naming lumipat. Sa kabilang phase lang naman po yung lilipatan and same subdivision pero may kalayuan sa original na aming nilipatan. Bumisita daw yung friends ni na mama one time sa inalisan naming bahay at since matagal-tagal na nga po kaming nag-stay sa bahay na iyon, akala ng mga kaibigan ni mama nandun pa rin kami. Isang araw ay nakikwento yung friend ni mama sa kanya at sinabing bumisita pa rin pala daw yung kapatid ko sa bahay namin na inalisan namin. So nagtaka si mama kung bakit daw bibisita yung kapatid ko. Elementary at kid pa talaga siya. Hindi naman din siya umaalis o pumupunta sa kung saan-saan at hindi po niya ugali yung ganun. Ang sabi na lamang, baka iba ang nakita nila. Pero ipinag-giit po talaga ng mga kaibigan nila mama na nakita pa nila yung kapatid ko as in yung face ng kapatid ko na sumilip daw sa bintana ng bahay at kinawayan pa nga daw sila.
Kapag naaalala ko talaga yun, Sir Red, ay kinikilabutan ako. Since una, kilala ko yung aking kapatid na iyon. Hindi mo yan mapapaalis ng basta-basta sa bahay, lalong-lalo na kapag hindi nagpapaalam kay mama dahil takot siya kay mama. At ikalawa, hindi rin yan aalis kapag hindi kami kasama. Sana ay mabasa po ang story at naintindihan po nawa ng inyong mga tigapakinig kahit medyo magulo. Alin sa mga kwento natin ang kahit paano naghatid sa inyo ng kahihilakbutan o pinanindigan ka ba ng balahibo o baka iba ang tumindig sa iyo? Maraming salamat sa mga nanonood ngayon sa ating SHS segment at sa lahat na rin po ng mga nagpapadala in advance at sa mga nakapagpadala pero hindi pa na-feature. Maraming salamat din po. Hantay-hantay lang ha para nang sa ganun ay maging smooth na yung flowing natin mula sa pagre-record hanggang sa paggawa at pag-produce ng iba pang mga episodes natin. Kape ni Lola Trinidad Facebook page, doon na po tayo makipag-transact kung sakaling gusto ninyong mag-order, i-PM nyo ang ating admin at sa lahat na rin po ng mga hindi pa huhuli sa ating SHS segment, maraming salamat at hanggang sa susunod po natin na kwentuhan dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Kapit lamang sa matigas at himas lang sa madulas. Ako pong muli si Red, hanggang sa susunod po natin na kwentuhan, tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.